Isang pagbabagong loob na hindi lamang nananatili sa mga salita, ngunit isinasalin sa isang tunay na pagbabago ng buhay. Isang pagbabago na naglalapit sa amin sa sobrenatural, na nagpapabago sa amin mula sa loob palabas at ginagawa kaming mas mapagpakumbaba, mas simple, mas tapat. Kailangan naming kilalanin ng may pagpapakumbaba na kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa, na mula sa iyo kami nagmula at sa iyo kami babalik. Ilang beses naming nakakalimutan ang napakalalim na katotohanan ito. Ilang beses kaming nagpapadaig sa ingay at kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay. Sa pagmamadali, sa ingay, sa mga alalahanin na bumubulag sa amin at naglalayo sa amin sa iyo. Ngunit ikaw, tapat at mapagmahal, patuloy na naghihintay ng matiyaga, naghihintay ng may pusong puno ng pag-asa, humihingi ng isang sandali ng aming oras, kaunting pagmamahal namin. Panginoon, ngayon hinihiling namin sa iyo na mahawakan namin ng mas malalim ang iyong pag-ibig. Gawin mong ang aming mga puso na madalas na pinatigas ng mga alalahanin at mga pag-aabala ng mundo ay magbukas sa iyo. Tulungan mo kaming kilalanin ang iyong presensya sa mga tabernakulo, na huwag lumampas, na huwag kalimutan ka, na palaging naghihintay upang ialok sa amin ang iyong kapayapaan at iyong kaaliwan. Naway hindi namin palampasin ang isang araw nang hindi lumalapit sa iyo sa panalangin, sa pasasalamat, sa pagmamahal. Naway ang aming mga buhay ay maging isang patuloy na salamin ng iyong maawaing pag-ibig at sa huli, makita ka namin ng harapan na bago ng iyong biyaya at iyong walang hanggang pag-ibig. Ang pagbabagong loob ay isang malalim na proseso na nag-aanyaya sa amin na tingnan ang mundo at ang aming mga sarili ng may bagong pananaw. Ito ay isang paglalakbay na nagpapabago, na nagbabago sa aming mga intensyon, aming mga aksyon, at naglalapit sa amin sa kabanalan. Nagbibigay ito sa amin ng kababaang loob upang kilalanin na hindi kami maaaring mabuhay sa aming sariling lakas, na kailangan namin ang biyaya ng Diyos upang lumakad, na kung wala siya ay wala kami. Ang pagbabagong loob ay nagtuturo sa amin na ihanay ang aming sarili sa kalooban ng Diyos, na gumawa ng mabuti, na mahalin ang iba sa isang tunay na paraan at na mamuhay sa kapayapaan. Ito ay isang espiritual na paggising na nagdadala sa amin upang iwanan ang pagkamakasarili at yakapin ang pagkahabag, katarungan at katotohanan. Sa mundong ito na masyadong magulo at puno ng mga hamon, may isang kagyat na pangangailangan para sa pananampalataya. Isang matatag at nakaugat na pananampalataya na nagpapahintulot sa amin na lumakad ng walang takot kahit na ang mga paghihirap ay tila napakalaki. Ang pananampalatayang ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magtiwala sa iyo, Panginoon, kahit na ang mga hangin ng buhay ay humahampas sa amin. Ang pananampalataya ay nagpapahintulot sa amin na makita ang iyong kamay sa bawat sulok ng universo, sa bawat pangyayari, malaki o maliit, at maunawaan na sa lahat ng bagay ay may pagkakataon upang lumapit pa sa iyo. Pinapalakas kami nito, binibigyan kami ng pag-asa, at pinahihintulutan kaming harapin ang anumang hamon na may katiyakan na ikaw, sa iyong walang hanggang awa, ay nasa aming tabi. Ang mundo ay nangangailangan din ng lambing, sapagkat nabubuhay kami sa isang panahon kung saan ang katigasan ay tila umagaw sa puso ng marami.
ang mga malamig na puso, ang mga walang pakialam na tingin, ang mga matigas at walang laman na salita ay pumapaligid sa amin at naglalayo sa amin mula sa tunay na diwa ng pag-ibig. Ngunit ang lambing ng Diyos, ang kanyang walang pasubaling pag-ibig, ang may kapangyarihang baguhin ang mundong ito. Upang maibigay ang lambing sa iba, kailangan muna nating buksan ang ating puso at tanggapin ito mula sa Kanya. Sa pagiging malapit sa Diyos kung saan natin matatagpuan ang lambot na nagpapalambot sa aming katigasan at nagpapahintulot sa amin na maging mga daluyan ng Kanyang pag-ibig sa iba. Kailangan naming maglaan ng puwang upang ang Kanyang pag-ibig ay manahan sa amin, upang ito ay bumuhos sa iba sa bawat aksyon, sa bawat salita, sa bawat kilos. Ang awa ay isa pang mahalagang regalo na kailangan ng mundo, sapagkat lahat tayo ay may kamalayan sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagbagsak, at sa ating patuloy na pangangailangan para sa kapatawaran. Lahat tayo ay makasalanan, at kung wala ang awa ni Jesus, wala kaming pag-asa. Ngunit ang Kanyang awa ay walang hanggan at walang limitasyon. Siya ay palaging handang magpatawad sa amin, na ibangon kami kapag kami ay bumabagsak, na pagalingin kami kapag kami ay nasusugatan. Ang awa ay nagtuturo sa amin na tingnan ang iba ng may pag-unawa at pagkahabag. Kinikilala na lahat tayo ay nasa landas ng pagbabagong loob. Sa pamamagitan lamang ng kapatawaran at pagkakasundo natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na Ikaw lamang, Panginoon, ang makapagbibigay sa amin. Ang awa ay nagpapalaya sa amin at nagpapahintulot sa amin na mamuhay ng may pagkakaisa sa iba. Nalalaman na kami ay bahagi ng isang komunidad na naglalakad patungo sa iyo. Sa wakas, ang mundo ay nangangailangan ng pag-ibig. Isang tunay na pag-ibig na hindi nananatili sa mga walang laman na salita, ngunit isinasalin sa mga konkretong gawa ng kabutihan, kagandahang loob, paglilingkod at pag-aalay. Kailangan naming makilala ang Diyos, sapagkat ang pagkilala sa Diyos ay ang pagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nagmamahal sa Diyos, hindi maiiwasang nabubuhay sa Kanya. Ang pag-ibig na ito ay hindi mababaw o panandalian. Ito ay isang pag-ibig na nagpapabago sa aming pagkatao mula sa pinakamalalim. Kung bubuksan namin ang aming puso sa Diyos, Siya ay mananahan sa amin, at ang Kanyang presensya ay magpapabago sa amin, na ginagawang ang aming pagkatao ay maging isang salamin ng Kanyang pag-ibig sa mundo. Sa pagkilala sa Kanya ng mas malalim, nagigising sa amin ang isang masidhing pangangailangan na mamuhay alinsunod sa Kanyang kalooban at maging tapat sa Kanyang salita. Bukod dito, nabubuhay kami ng may napakalaking kagalakan sa pag-alam na kami ay nasa ilalim ng Kanyang tingin na puno ng pag-ibig at biyaya. Sa buod, ang mundo ay nangangailangan ng pagbabagong loob, pananampalataya, lambing, awa at pag-ibig. Sa pamamagitan lamang ng mga kaloob na ito natin maitatayo ang isang mas makatarungan, mas makatao, at mas malapit sa Diyos na mundo. Ang pagbabagong loob ang simula ng lahat. Isang patuloy na proseso na naglalapit sa amin ng higit pa at higit pa sa iyo, Panginoon, at tumutulong sa amin na mamuhay bilang tunay mong mga anak. Kung hihingi ka sa akin ng ilang payo upang mapabuti ang iyong buhay at lumapit pa sa Diyos, narito ang mga ito sa iyo ng may buong pagmamahal ng aking puso. Una,
Maging mabait sa lahat, sa bawat taong makakasalubong mo. Gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, anuman ang kanilang kalagayan o kanilang pag-uugali. Maging mapagbigay sa iyong mga salita, sa iyong oras, sa iyong mga aksyon. Pangalawa, magpatawad ng buong puso at kalimutan ang mga pagkakasala. Ang kapatawaran ang pinakadakilang regalo na maaari mong ibigay, sapagkat hindi mo lamang pinalalaya ang iba, ngunit pinalalaya mo rin ang iyong sarili mula sa bigat ng galit at sama ng loob. Pangatlo, huwag hanapin ang personal na tagumpay. Huwag ilagay ang iyong kasiyahan sa kung ano ang itinuturing ng mundo na tagumpay, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nasa pamumuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagiging tapat sa Kanya sa lahat ng aming ginagawa. Pang-apat, magkaroon ng kadalisayan ng intensyon. Huwag gumawa ng anuman para sa kayabangan o para sa pagkilala. Gawin ang lahat para sa pag-ibig sa Diyos, para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Naway ang iyong mga intensyon ay palaging matuwid at tapat. Panlima, palaging manalangin bago gumawa ng anumang desisyon. Ang panalangin ang mapagkukunan ng karunungan at kapayapaan. Magtiwala sa Diyos at sa Kanyang perpektong plano para sa iyo. Pang-anim, makilahok araw-araw sa banal na misa, kung posible. Ang Eukaristya ang pagkain na nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa landas ng pananampalataya. Pang-pito, huwag palampasin ang mga Huwebes Eukaristiko. Ang mga araw na ito ay espesyal. Malalaking himala ang nangyayari kapag nagtitipon tayo upang sambahin si Jesus sa tabernakulo. Pang-walo, bisitahin si Jesus sa tabernakulo araw-araw, kahit na ilang minuto lamang. Samahan mo siya, sapagkat siya ay palaging naghihintay sa iyo ng nakabukas ang mga bisig. Panlima, huwag mag-atubiling mangumpisal kapag kailangan mo ito. Ang pangungumpisal ang sakramento ng awa na naglilinis sa amin at nagpapanumbalik sa amin sa biyaya ng Diyos. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus, sakramentado, na nananatili sa tabernakulo, nakatago, naghihintay sa aming pagdalaw, naghihintay na ibigay namin sa Kanya ang aming pagmamahal. Matatag kaming naniniwala sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin. Papag-alabin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, para sa mga mahihirap at mga lapastangan, para sa mga hindi ka nakikilala, papag-alabin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, na nagpapabago at nagbabagong loob. Baguhin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pusong Eukaristiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, upang kami ay palaging mamuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at tanggapin mo ang lahat ng lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at tiwala. Matamis na puso ni Jesus, maging aking pag-ibig at gabayan mo ang aking mga hakbang sa mga landas ng kapayapaan. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw sa mga hindi pa natagpuan ang iyong liwanag. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mong mahalin. Kita ng higit pa at higit pa, naway ang aking buhay ay maging isang patotoo ng iyong napakalaking pag-ibig. Luwalhati, papuri at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus.
o puso na puno ng pag-ibig. Inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo, sapagkat natatakot ako sa lahat ng bagay mula sa aking kahinaan. Ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang aming mga obispo, pari at diakono. Naway lahat sila ay gabayan mo, Panginoon, upang dalhin ang iyong liwanag sa lahat ng sulok ng mundo. Sagradong puso ni Jesus, na inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel, aliwin mo rin ako sa aking mahihirap na sandali. Sagradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, ang mga kabataan, ang mga bata, at ang mga matatanda. Takpan mo ng iyong balabal ang lahat ng higit na nangangailangan nito. Sagradong puso ni Jesus, dumating ang iyong kaharian, at naway sa bawat puso ay maghari ka ng may pag-ibig at kapayapaan. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo. Sagradong puso ni Jesus, sa pamamagitan ni Maria, ang iyong ina. Naway ang iyong pag-ibig ay kumalat sa buong mundo. Naway makilala ng lahat ang iyong awa at iyong katotohanan. Sagradong puso ni Jesus, lahat para sa iyo. Matamis na puso ni Maria, ihanda mo ang daan patungo sa iyo. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan, gabayan mo ang aming mga kaluluwa patungo sa iyo. Sa iyo kami nagtitiwala at hinihiling namin sa iyo na baguhin mo ang aming mga puso. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at mahal kita. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi kami namahal. Naway lahat sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Naway ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado ay purihin at pagpalain magpakailanman. Amen. Upang ang 5 minutong ito kasama si Jesus sakramentado ay makarating sa mas maraming kapatid at mahawakan ang kanilang puso, inaanyayahan kitang mag-like kay Jesus sakramentado. Ibahagi ang mensaheng ito at mag-iwan ng panalangin sa mga komento. Sama-sama bilang isang komunidad, magkaisa tayo sa panalangin, sa papuri at sa pasasalamat kay Jesus sakramentado. Pindutin ang kampanilya upang makatanggap ng mga abiso at manalangin ng sama-sama sa susunod na 5 minuto kasama si Jesus sakramentado. 5 minuto kasama si Jesus na nasa sa sakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, lumuluhod kami sa iyong harapan sa banal na sandaling ito. Puno ng paggalang at pasasalamat. Sinasamba ka namin ng buo naming pagkatao at nagpapasalamat kami sa iyong buhay at tunay na presensya sa mga tabernakulo sa buong mundo. Ikaw na nananahan sa bawat tabernakulo, matiyagang naghihintay sa aming pagdalaw, iniaalok mo ang iyong sarili bilang tinapay ng buhay para sa lahat ng lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at debosyon. Ngayon, lumapit ka sa amin, Panginoon, at palakasin ang aming pananampalataya na maraming beses humihina sa gitna ng mga pagsubok. Salamat, Jesus. Jesus, sa pagiging malapit na Diyos, isang patuloy na kanlungan sa aming buhay, sa pagiging aming kaaliwan at aming kaligtasan. Salamat sa hindi kailanman pagkapagod na hintayin kami sa kabila ng aming madalas na pagkalimot at pagtalikod. Minamahal na Jesus, Ikaw
na pinabayaan sa napakaraming tabernakulo sa mundo. Kinalimutan ng marami, ngunit labis na hinahangad ng mga naghahanap sa iyo ng may tapat na puso at puno ng pananampalataya. Ngayon hinihiling namin ang iyong kapatawaran, Panginoon, para sa lahat ng pagkakataong iniwan ka naming nag-iisa. Patawad sa mga pagkakataong hindi kami lumapit sa iyo, sa hindi pagtugon sa iyong napakalaking pag-ibig, sa hindi pagkakita sa iyo kung sino ka talaga, aming tagapagligtas. Alam namin na lagi kang naghihintay, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng iyong biyaya. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyong tunay na presensya sa tinapay at sa alak. Sinasamba ka namin ng buo naming pagkatao. Kinikilala ang walang hanggang sakripisyo na ginawa mo para sa amin sa krus, at ang pagkabukas palad kung saan patuloy mong ibinibigay ang iyong sarili sa amin sa bawat Eukaristya. Gawin mo kaming higit na katulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming maawain tulad mo, lumago ang aming pag-ibig at maging kasing laki ng iyo. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na tulungan mo kaming sundan ang iyong mga yapak, nagabayan mo kami sa landas ng kabutihan, napalakasin mo kami sa tukso at sa iyong biyaya, maging mas mahusay kami araw-araw. Naway ipakita ng bawat isa sa aming mga gawa ang iyong pag-ibig at iyong kapayapaan. Panginoon, baguhin mo ang aming mga puso,